ito, courtesy sa atin ng Pinoy Mystery Channel. Ito ang kwento sa buhay ni Atong Ang. At dito ay malalaman natin na meron palang itinatagong sikreto si Atong Ang. At para sa karagdagang kaalaman sa video ito atin na panoorin, courtesy ng PMC Pinoy Mystery Channel. Si Atong Ang na isang bilyonaryo, sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, ay meron palang misteryo, itinatago. 40 taong wala itong kahit anong nakatala sa kanyang nakaraan. Bago ang taong 2000, maihahambing kay Guo Huaping. Bigla na lang lumitaw nga parang bulate. Alam na may tinatago itong hindi maganda. Si Atong Ang, isang kilalang negosyante sa Pilipinas na ilang beses nang napasali sa mga kontrobersiya. Ang issue sa pagkawala ng mga sabungero ay muling nagpalitaw sa pangalan ng bilyonaryo. Malalim ang koneksyon ito, hindi lamang sa mundo ng sugalan, pati sa politika. Minsan tinawag na The Invincible Atong Ang dahil sa tila walang makapipigil dito sa lumalagong sugalan. Paniwalaan Pera sa eh. dami ng mga issue na nasangkutan ni Atong Ang sa bansa. Bihira lamang ang nakakaalam na may mas malaking misteryo sa buhay nito na hindi masagot-sagot. Siguro ay dahil walang nagtatanong. Habang nakatuon ng madla sa buhay ngayon ni Charlie at sa mga kasong hinaharap nito, walang tumitingin sa kanyang misteryosong nakaraan na kung hahalong patinay, mukhang mas malalim na balon ang mahuhukay. Okay, so ito nga ang misteryo sa buhay ni Mr. Atong Ang dahil sa bigla lang itong sumulpot na parang kabuti, parang mushroom. Katulad ni Alice Goo na biglang sumulpot dito ng 18 years old na at walang record nung pagsilang sa kanya hanggang 17 years old. So ganun din kay Atong Ang, biglang sumulpot siya ng 40 anyos na siya dito sa Pilipinas at isa ng negosyante ng mga pasugalan. Mga pasugalan lahat ang pinasok nito. Meron siyang share sa sweepstakes sa PCSO, meron din sa yung Small Town Lottery or STL ng PCSO, meron din siyang huweteng at yung pinakamalaki talaga na kita niya na negosyo ay yung nangyari noong COVID-19 kung saan mayroong tinatawag na e-sabong or electronic sabong na nasangkot ang kanyang pangalan sa pagkakawala ng mga sabongero. Balik tayo sa video courtesy ng ating kaibigang Pinoy Mystery Channel. Kung matatandaan, unang lumabas ang pangalang Atong Ang sa publiko ay noong taong 2001. Kasama ito sa mga nasangkot sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Natawid siya sa issue ng agawan sa kontrol ng sugal. Puro sugal at sa maling paggamit ng pondo mula sa Sugarol buwis ito ng si sigarilyo. ano? Kaya't napilitan itong tumakas papuntang Estados Unidos. Nahuli siya ng otoridad sa Las Vegas na nagsusugal. Now, Noon pa ay nagkaroon na ng ugnayan ito kay Erap, panahong mayor ng San Juan. Hanggang sa ito ay naging presidente, naging magkasangga sa sugal ang dalawa. Taong 2006, na-extradite pabalik si Atong Ang sa Pilipinas at nag-plea bargain at pumayag na ibalik ang 25 milyong piso na kinikback. grabe no. Laki ng kinikback. Wala man Matapos lang ang kaso. problema ng bilyonaryo, naging malaya itong muli at nagbalik sa kanyang pasugalan. Taong 2010, nagkaroon siya ng koneksyon sa Small Town Lottery o STL at mga franchise sa buong bansa. Napasama rin ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Umupo bilang chairman ng Pitmasters Live at may-ari ng Lucky 8 Star Quest Nako. na isang malaking platform ng online sabong o e-sabong. Mula 2019, isa siya sa mga nagtatag ng Ultimate Fighting Cup Championship o UFCC nang layunin ay gawing mas profesional ang sabong sa bansa. Pero kahit matagumpay ito sa negosyo, hindi siya ligtas sa mga kontrobersiya. Eto mga kababayan, may pagkakatulad din pala si Erap at si Digong. Si Digong ay mayroong Michael Yang na involved din sa mga Si Erap, nagbigay si din Atong ng Ang. impak na salapi sa mga politiko. At kay Digong, ito naman pala si Erap ay mayroong ding Atong Ang, the Invincible. Kaya tinatawag ito na Invincible kasi pati si Chavit Singson ay binangga niya eh. Si Chavit ang pinaka-invincible ng Norte. Pero ito, nag-claim na invincible daw din siya, si Atong Ang. Kaya nga naging invincible yan eh, kasi ilang presidente nang lumipas sa Pilipinas ay Atong Ang pa rin siya, di ba? Hindi pa rin nakulong. Kahit Wala na pa rin. kung ano-anong pinasok na illegal. Diyan pa rin siya. Kaya pala bilyonaryo talaga to. Kasi lahat ng Pera. sugal, lahat ng pasugalan ay meron siyang shares, di ba? Pera lang yan. Sweepstakes, PCSO meron. Lottery, yung STL, small town, sa kanya pala yun. At hindi lang yan ay huweteng, which is nabangga niya si Chavit Singson doon. At yung pinakagrabe talaga ay ang e-sabong, online sabong. Dahil sa isang araw daw pala ay 1 bilyon ang kita ng e-sabong. Grabe no, isang araw 1 bilyon. Kaya pala halos naubos ni Atong ang lahat ng barito eh. Lahat ng chika babes na barito inubos ni Atong Ang eh. Kasi ang sabi ay 1 million daw a day ang binibigay ni Atong Ang. Tinagritsen. Nako. Pati na yata dyan sa kay ano, yung bago niya, yung asawa ni Cesar Montano, di ba? Sunshine Cross. 1 million a day, sino bang hindi didikit yan, di ba? Grabe.
yun pala ang pera na yan galing sa sugal na hindi maganda sa Pilipinas, Yes, hindi maganda sa paning kultura ng tao. Pinoy kasi mahirap na nga tayo. Mahirap Sugal ng pa. Pilipinas, nagsusugal pa yung walang mga pera. Saan ba kumuha ng pinusta? Yung iba ay nagnakaw na, nagtrenda ng titulo, nagbenta ng kanilang motor, pati kalabaw, bininta, pati mga baboy, manok. Kaya lang sa Basta isabong. lamang makasugal, utang ng utang, basta lamang makasugal kasi talo na, gustong bumawi, kaya binta ng binta at marami ang nasira ang buhay dahil sa isabong. At hindi lang, kahit anong sugal ay nakakasira talaga ng buhay ng mga Pilipino. Okay, so napakagandang video ito na binahagi sa atin ng Pinoy Mystery Channel na akin naman ini-replay, binigyan ng reaksyon para sa inyo mga kababayan. Balik tayo sa video. Pero wala sa mga naisa publikong mga issue, chismis at problema hinggil kay Atong ang pinaka-interesante sa lahat. Kung hindi, ang kanyang malihim na nakaraan. Ipinanganak si Atong noong ika-29 ng Agosto taong 1957 sa Mandaluyong ayon sa kanyang birth certificate. Pinanganak. Pero bukod dito, wala halos mahagilap na detalye hinggil sa kanyang paglaki, Yun ba? hinggil sa kanyang mga magulang, saang lugar ito nagbinata at saan ito tumira. Ay, Pati kung saan focus, paaralan o focus yan. universidad ito nakatapos o kung may natapos ba o wala. At kahit saang institusyon ito kumuha ng kung anong kurso, ay Wala walang din nakatalang pinag-aral. record. Hindi rin alam kung saan siya Lumabas na nag-aral. lang ang pangalan nito na parang Ay, hula. nako. Bukod sa record na asawa nito si Iris at anak na si Elaine Yu, ay wala na. Kaya marami ang naghihinala na may connection ito sa mga Chinese immigrant dito sa bansa. Kung kaya naman ang kanyang tunay na pangalan ay Charlie T. Yuhai Si An. Kung titignan, halos kapareho ng karanasan ni Go Huaping ng Bamban. Walang nakarecord Walang kung saan pinagkaiba yan. simula, saan lumaki, Ganyan din si saan Guwap, nagdalaga, Guwaping kung eh. saan paaralan natuto o anong universidad Alis. tapos. Nakapagtataka din ang pagkatao ng bilyonaryo si Ang dahil nga halos walang record ito mula nang ipinanganak noong 1957 hanggang taong 2000. Ayan, matanda na pala itong si Atong Ang no, 1957 pa eh. Matanda pa sa akin ng 13 years. So ilang taon na ba to? Nasa 70 na pala to eh. Pero mukhang ano pa lang, di ba? Tingnan mo parang 55 pa, 59. Yun pa lang, tanda-tanda na nito. Kaya pala napakayaman na nito kasi matagal na sa kanyang negosyong illegal. Illegal yan eh. Kasi kahit pagpasok niya sa Pilipinas noon, hindi pa kasi nauso noon ang spy-spy, di ba? Illegal Hindi na pa rin. nauso yung issue ng WPS. Kaya akala natin mga lehitimong inchik ito na mga itong immigrant dito sa Pilipinas kasi marami naman talagang inchik na nag-immigrate sa Pilipinas noon. Pero ito pala na pamilya pala ito ng ano, meron palang grupo ito sa China na itong mga gamblers, mga syndicate gamblers, mga sindikatong manunugal. At dito namumuhunan sa Pilipinas na mayagpag at nagiging bilyonaryo. Yun Kaya na. dito babalik sa China kasi Kaya hindi rin mahuli-huli yan at Di ba, meron nakasuhan. patal ito. Kaya Laki hindi ng na perang bumabalik ng China. sinusuhol sa gobyerno. Kaya dito na lang siya sa Pilipinas Oo, magpakatanda ganyan dahil yan. dito nga ay buhay hari siya. Mantakin nyo ha, Gretchen Barreto at yung isa yung asawa ni, Sunshine Cross. ni Cesar Montano maganda rin, di ba? Pati mga pamangkin ni Gretchen Barreto, pati kapatid, inubos niya lahat eh. Meron pa ibang mga babae na hindi natin alam na hindi showbiz. Kaya napakatindi. Ang Pilipinas ang ginawang langit at pugat nitong inchik na ito ng kanyang negosyo. Kaya dito na rin siya magpaliping, di ba? Dito Kasi na nababayaran niya dito lahat. na Hindi magpantay. man lang nakulong. Dami-dami ng kinakasangkutan ay napawalang sala. Dahil nga, Pera. totoong bilyonaryo talaga. Oo. Alright, balik tayo kay PMC, Pinoy Mystery Channel. Pero kung sisilipin ang kanyang buong pangalan, mukhang may bakas ito ng katotohanan. Meron talaga. Kung iisa-isahin ang mga salita sa pangalan ni Charlie na Tiyo Hai Si Ang, base sa my China roots, ang pangalang Tiyo ay karaniwan sa mga Chinese communities sa iba't ibang panig ng daigdig. Ibig sabihin, ang pangalan ay mula sa mga Inchik na nag-ibang bansa. Ganon din ang pangalang Hai at Si, karaniwan sa mga pamilyang Inchik na nasa ibang bansa. Pero, ang palayaw na Ang, Yan si Si. base sa ancestry, ay salitang Tiyo. Tio Chow Hokkien mula sa lengguwahe ng Minan na gamit sa probinsya ng Guangdong. Sa Guangdong. madaling sabi, ang pangalang Charlie Tiu Hai Si Ang ay pangitain na galing siya sa lahing Chinese at ang buong pangalan ay ginamit dahil nakaugalian na para ipakita ang respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga ninunong Inchik. Katulad ng pangalan ni Go Huaping na Chinese nationality Guhu, Waping. na nilagyan lang ng Ali sa harapan para maging anglicized, kagaya ng pangalang Charlie ni Tiu Hai Si Ang. Pangitain na siguro ay pareho silang hindi Pinoy. Parehong may birth certificate ang dalawa pero walang nakatalang paaralang pinasukan o Peke. universidad na pinagtapusan. Yan ang peke. Walang public record kung saan ito tumira noong bata, saan mga lumipat ng tahanan at saan mga lugar ito lumaki. Kung maaalala na nung unang lumabas si Alice Guo sa politika ay walang nakakakilala sa kanya sa Bamban. Ganon din si Atong Ang. Okay, so ito pa lang dapat gawin ng Kongreso at Senado ngayon. Imbestigahan ang origin kung saan galing itong si Atong Ang para matulad dito kay Alice Go na ma-deport
sa Pilipinas at masequester yung kanyang mga kumpanya Ari-arian. illegal, Oh. at least makakolekta ng Billion. ang ating bansa ng revenue. Mm. At kung maibenta yung kanyang mga properties na sugalan, di ba? Mga Correct. kababayan kasi illegal eh. Sigurado yan. Walang may pakita yan ng mga papeles kung saan siya nag-elementary, nag-high school, di ba? Saan nag-college. Wala eh. Sumulpot lang ng 40 anyos na siya. Mayaman na, sumulpot sa Pilipinas. At nagipagminggol sa mga kasino. At nagiging best friend niya si Irap Estrada dahil sugarol nga. At nagiging parang close friend din ni Irap Estrada nung maging presidente. Kaya nadawit siya sa iskandalo ng paggastos ng pera ng bayan. Nako, parang Duterte lang, merong Michael Yang, Irap naman, merong Atong Ang. Hindi pa talaga mawawala itong mga inchik na ito, grabe no. Pero sa kay PBBM wala eh. Sino bang inchik na nakadikit diyan na mayaman? Wala. Kasi hindi nila nasusuhulan si PBBM. Hindi nila naaakit ng pera. Eh maraming pera si PBBM eh. Ginto nga marami. Paano yun maakit? Di ba? Yung mga walang pera talagang nasisilaw sa bilyon-bilyon ni Atong Ang. Grabe Correct. mga walang iya. Alright, tapusin na natin ng video courtesy ng Pinoy Mystery Channel. Bago ito nakilala dahil kay Erap, wala ito sa kung anong eksena. Parehong lumabas na lang na parang bula sa politika. Si Alice bilang mayor, si Atong, kaibigan ni Mayor Erap sa San Juan. Marahil ay baliwala sa marami kung halos pareho ng nakaraan si Alice Go Waping at si Charlie Atong Ang. Eh di wow, ika nila. Pero kung pag-iisipan, kung pareho sila ng nakaraan, makapareho din sila ng hinahangat. Mapagtatanto na pareho silang makasarili ang hangad sa kanilang position of power at hindi para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Correct. Yung isa, mayor na bilyonaryo na taga-suporta ng Pogo Hub sa Bamban at mga illegal na gawain na nasa likod nito. Yung isang bilyonaryo na si Ang, hindi man mayor ay malapit sa mga tao, may posisyon sa politika. Taga-suporta naman ng isabong at di umano, illegal na gawain sa likod nito. Parehong ang pinagkakakitaan ng dalawa ay ikinasasira Illegal. ng buhay ng maraming tao.